Kamusta po muli mga katambay? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Kamanong po, para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay itong nakaraang araw po. Yung mga sangkot po, di po ba, nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, alam naman po natin kung gaano ka talamak, laganap ang droga, di po ba? Nagagamit po ito ng mga kapulisan, mga general, saka mga nasa posisyon, di ba? Kaya nga po tinatawag itong narcolis o narco politics na po ang ating bansa. Kaya naglunsad po ng ating pangulo ng war on drugs. Kaya nga po meron pong naging nasa list po o narcolis ang ating pangulong Duterte noong panahon na yon, di po ba? At isa na po sa sinasabi pong umuugong-ugong noon, ayon na rin po kay Jonathan Morales po, dahil siya po ay noong mga panahon na yun ay naging PIDEA agent po. At isa po ang dating ang Pangulong Marcos, isa po ang Pangulong Marcos na nasa narcolis mga katambay. At nagawan lang po yata ng paraan na hindi po maisama ito, di umano. At napakarami po, di po ba, na naging sangkot po rito. At isa na rin po ang senadora, ang dating senadora Laila de Lima, at napakarami pang mga general at mayors, di ba? Meron pa nga pong mayor na talagang nagkaproblema, yung iba namatay pa, di ba? Dahil po sa pagtangkilik at paggamit o sinasabing ginagawa po nilang po kapital sa kanilang ambisyon sa politika, ang droga. Pero ngayon, sa kabila ngayon mga katambay, meron naman po isang mayor na sa tagal po na nagtago. Ito po yung nagtago sa abroad mga katambay. Kung hindi po nagkakamali si Kamanong, ito po yung nagtago sa North America o Canada, something na ganyan lugar. Dahil kung ikaw ay magtago ng hindi bababa sa 1 taon at 7 taon, napakarami mong pera mga katambay na para manirahan ka sa isang bansa na mayaman at gumagastos ng dolyares. Kaya dito pa lang po magtataka ka isang mayor na makapamuhay ka ng ibang bansa kung wala kang pera na isang damukal. Saan kaya galing ang isang damukal ding yaman ng isang mayor mga katambay? Ito po yung mayor ng Iloilo. At ito po ay, kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod, ito po ay kamag-anak po ng isang senador na si Franklin Drilon, mga katambay, si Drilon. Itong si Jed Mabilog po, mga katambay. At ito po ay napakarami rin pong kaso nito. Meron din pong kaso ito ng Grab sa Sandigang Bayan. At syempre po, yung kanya pong talagang matindi na droga, mga katambay, sa Iloilo nung panahon siya ay mayor. At hindi rin maipaliwanag ang kanyang yaman o paglobo ng yaman nitong Mayor Jed Mabilog. Pero ngayon, sa kabila po ng ating gobyerno ngayon, bagong Pilipinas, ay maluwag na maluwag po yata sa droga. Pero ngayon, nakita po natin, di ba? Nung nakaraan lang po, nakalaya ang isang mahilig sa saba, di umano, na senadora na sangkot din sa droga. Nalinis po yata ang pangalan. Ito po, bumabalik naman po ang pinsan ni Drilon, di umano, mukhang lilinisin din po ang kanyang pangalan sa droga mga katambay. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Pera at kapit, yung mga may kapit mga katambay. Alam nyo na ibig sabihin ni Kamanong. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Nakapagpiansa na si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog matapos sumuko sa NBI kahapon. Plano raw ng dating alkalde na linisin ang kanyang pangalan at humarap sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa war on drugs. Nasa frontline balitang yan si Elaine Fulencio. Pansamantalang nakalaya si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog matapos arestuhin kahapon sa bisaya ng 2 arrest warrant dahil sa mga kasong katiwalian at paglabag sa Code of Conduct. Bago pa nakasuhan, lumipad na pa-abroad si Mabilog noong 2017 matapos madawit sa narcolis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. 7 taon siyang nagtago bago nagdesisyong umuwi kahapon. Mag-aalas 11 ng umaga nang lumapag ang dating alkalde sa Naiya at kusang sumuko ng arestuhin ng mga tauhan ng NBI. Naka-receive kami ang ating NBI NCR ng surrender filler na gusto na raw bumalik dito sa country ni Mayor Mabilog at harapin ang kanyang mga kaso. At sinalubong na nga siya ng ating mga ahente
At ayun nga, sumurrender siya ng maayos. Mula sa airport, diniretso sa tanggapan ng NBI sa Ermita, Maynila si Mabilog para sa booking procedure. Diniretso naman siya sa Sandigan Bayan para makapagpiyansa. Yung isang kaso ay nakapending sa Sandigan Bayan at yung isang kaso naman ay nakapending sa Regional Trial Court ng Lapu-Lapu City. On the same day, nag-apply kami for bail sa dalawang korte. Sa ngayon, nasa Metro Manila pa si Mabilog at hindi pa bumabalik sa Iloilo. Ayon sa abogado niya, gustong linisin ng dating alkalde ang mga paratang sa kanya, kaya balak din itong humarap sa pagdinig ng House Quad Committee kaugnay sa war on drugs. Mismong ang PIDEA at saka yung mga pulis sa Iloilo City ang nagpatunay na hindi siya kasama sa listahan for unknown reason na isama siya ng dating presidente sa kanyang PRRD list of personnel of government officials na may nakonektado daw sa drugs. So gusto niyang linisin ang paratang na ito. Para naman kay Justice Secretary Boying Rimulya, dapat talagang magpaliwanag si Mabilog kung bakit siya nadawit sa narco-list. Tingin din ng kalihim may plano sa politika ang dating alkalde kaya nagdesisyong sumuko. Gayunman, handa pa rin daw ang DOJ na bigyan siya ng proteksyon kung may banta talaga siyang natatanggap sa kanyang buhay. Nagbabalita mula sa frontline. Eli? Oo, bigyan niyo ng proteksyon. Bigyan po ng proteksyon ng bagong Pilipinas at lalong-lalo na siyempre ng DOJ, Secretary Boying, di ba? Dahil nga po nakita rin po natin ng mga nakaraan po, yung anak po natin sangkot din po sa droga, sa mga high grade na imported pa ang sinasabing shifting galing pa ng ibang bansa at very class A na marijuana ang nahuli po sa inyong anak, pero nakalaya na rin po malinis na po ang anak po ng secretary ng DOJ na si Boying Rimulya, mga katambay. Ganyan po ngayon sa ating bansa, lalo po sa bagong Pilipinas. Komento po na inyong lingkod. Ito po, dahil nung mga nakaraan po, marami na pong nakalaya. Di ba? Isa na sa pinakamataas na talagang nasangkot po dyan at napakarami po nagpatotoo. Pati ang kanyang bodyguard, driver, na talagang kumukolekta di umano ng pera sa droga. Pero ngayon malayang-malaya na mga tambay at talagang kasama pa ng bagong Pilipinas, di ba? Si dating Senadora Laila De Lima na dati rin naging DOJ Secretary at nung mga panahon po ni Pinoy doon po lumaganap ang droga di umano at pati kulungan nagawang gawan po ng pabrika pabrika ng droga, mga tambay, gawaan ng droga noong mga panahon na yon. Pero ngayon, malinis na po ang pangalan ngayon. Napakadali po maglinis ng pangalan sa bagong Pilipinas, mga tambay. Dahil bago na po nakita po natin, halos po. At pati po yung mga general, di umano, nakalaya na rin po yung mga sa panahon na nasangkot po sa narco-politics ng dating Pangulong Duterte, yung halos lahat ng mga kilala at mga bigatin at matataas ang katungkulan na sangkot, nakakalaya. At mga politiko po, mga katambay, mga politiko, ngayon naman po, hindi po maglalakas ng loob itong isang Jed Mabilog na umuwi ng Pilipinas kung wala pong kasiguruhan ang kanyang sinasabing issue sa droga at dun sa korupsyon, mga katambay, nung panahon na siya nanunungkulan sa Iloilo. At syempre, ito po may mga kapit po ito. Komento ni Kamanong, may mga kapit po ito. Kasi unang-una, ikaw ba naman, isang mayor at tapos isang damukal yata ang pera mo dahil 7 taong ka na nanirahan sa ibang bansa. Kung hindi nagkakamali si Kamanong kung hindi Amerika, Canada. Mga katambay, napakataas ng cost of living dyan kung wala kang pera at hindi ka mayaman tao para mamuhay ka sa mga bansang yan. Di ba? Mga katambay, at isa pa, ito po ay kung hindi nagkakamali yung lingkod, sinasabi ko nga, ito po ay bigatin din dahil ang pinsan po nito ay isang senador at naging Senate President. At isa rin pong, marami rin pong sinasabi itong mga korupsyon, di umano, itong senador na ito noong mga panahon na yon. At siyempre po, alam naman natin, dahil pumuputok na po ang issue sa korupsyon, lalo po sa Kongreso, sa Kamara at sa Senado, di ba? Yung mga talagang special po nilang ginagawa at walang audit. At yung budget po nila ay sila lang gumagawa at walang public hearing. Ang dalawang sangay na pong ito
itong dalawang institusyon na ito, itong institusyon ng Kamara at Senado, di ba? Yung pera po kung paano po sila magdagdag doon sa mga ahensya na easy money, di ba? Kaya nga po ngayon po nalalaman na po natin mula nung pumasok po ang bagong Pilipinas kung gaano kalalaki ang korupsyon, di ba? Na nakukuha po nila sa pera ng taxpayer, lalo po dito po sa binunyag nga po ni Vice President Sara Duterte, di ba? Yung napakalalaking extraordinary ginagawa ng dalawang tao na si Speaker Romualdez at si Saldico, at yung biglang lobo ng kayamanan ni isa pang nag-iimbestiga, yung Speaker Chair ng budget ng Office of the Vice President, si Stella Kimbo, di ba? Inabunyag din po yung kanyang lumolobong biglang yaman, di ba? Na talagang mga luxurious pa, mga bag, talagang milyones. Pero ito nga mga katambay, balik po natin kay Mayor Jed Mabilog, mga katambay. Madali po. Komento ni Kamanong, yung mga issue po nito sa droga, narcolis. Sandali lang po ito. Dahil po ngayon, di ba? Yung mismo na Pangulo ng bansa, nalinis niya sa media. Di ba? Nalinis po sa media ng Pangulong Marcos yung issue niya sa droga. Di ba? Nakita niyo ba binanatan at question ng mainstream media ang issue ng Pangulo sa media, kahit yung narco, yung kasama siya sa narco-list, lalo sa PIDEA nung panahon ni Jonathan Morales. Di ba? Malinis na ngayon Di ba? Pati yung issue niya sa paggamit ng kanyang pamilya at dinadamay pang mga anak at yung kanyang grupo ng Voltes 5 at yung sinasabing code ng white shirt at yung pasabog at talagang madiing diniin mismo ni Cathy Binag, di ba? Ni Cathy Binag. Sinabi na talagang addict at drug user ang pamilya ng Marcos, ng Presidente Marcos. Nalinis Malinis po sa media. Di ba? Malinis din po sa DOJ. Di ba? Sa DILG, malinis din po. Malinis din po sa NBI. Di ba? Sa PIDEA, malinis din po ang pamilya Marcos Jr. Malinis po. Wala po silang investigasyon dyan. Pati sa Senado, pati sa Kamara, malinis po ang pamilya Marcos Jr. pagdating sa droga. Kaya ito pa, kung si Laila de Lima nga nalinis sa bagong Pilipinas, ito pang si Mayor Mabilog, na nakita po natin ngayon ang puwersa po ng bagong Pilipinas. Lahat po sila magkakasama ngayon. Pati po yung sinusuka po ng mga Pilipino nung panahon po ni Pangulong Aquino Jr. Sinusuka na po ito kahit nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Sinusuka itong mga kasama, yung mga kasama ngayon ng bagong Pilipinas. Di ba? Nandiyan sila Trillanes, sila de Lima, di ba? Sila Drilon, sila Robredo, di ba? At marami pa, pati Makabayan Black, sinusuka yan. Sinusuka po. Kaya nga po, tatatlo na lang po ang Makabayan Black sa Kamara. Dati po, napakarami niyan. Di ba? Dahil sinusuka na ng mga Pilipino, dahil nabulgar na yung kanilang ginagawa sa bayan, di ba? Na paglapastangan, napakarami di umanong mga korupsyon at laganap ang droga. Di ba? Noong mga panahon na yon. At ito po, alam po natin ito. Pinsang buo yata ito, di umano kung hindi nagkakamali. Pinsang buo ng Senador Drilon. At alam naman po natin ngayon na Senador Drilon ay malapit yata sa mga Marcos ngayon, mga katambay. Kaya alam naman natin sa Pilipinas, pag may power ka, may pera ka, madali mo linisin ang iyong pangalan. Di ba? Lalo daw ngayon sa bagong Pilipinas. Napakadaling maglinis ng pangalan, lalo pag issue droga. Di ba? Pag issue droga, wala pong mayaman at talagang kilala at sinasabing mapera na may involve sa droga, lalo po sa panahon po ngayon ng bagong Pilipinas. At nakita nyo po kung paano po nila gamitin. At ito rin po ay gagamitin sa mga Duterte. Dahil ito po ay may posibilidad, ayon na rin sa balita, at ayon na rin po sa abogado na tumatayo ni Mabilog, na kinukumbida rin po ng Kamara para po tumayong testigo
dito po sa war on drugs na ginagawa po ng investigasyon sa dating Pangulong Duterte. Biruin niyo po, ang ginagawa po mga testigo po ng Kamara, kung hindi mga nakakulong, yung mga dating pulis na meron din na issue sa droga yata. At ito po, meron din issue, kaya nga nagtago si Mabilog dahil nga po doon sa droga na narcolis. Pero ngayon, kukuhanan pa po ng sinasabing ng pahayag dahil nga para lang sabihin na siya'y malinis at siya'y dinamay, mga katambay. At ang palalabasin na naman dito, ang Duterte na naman ang talagang may kasalanan. Samantalang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nakita natin yung pagbabago, yung droga, at natuklasan natin kung sino talaga ang mga nakikinabang at talagang nagpapasama sa ating bansa. Di po ba? Sila ang nagpapasama at nagpapalaganap at ginagamit ang droga para lang doon sa kanilang mga ambisyon, kayamanan, pera. Di po ba? Natuklasan natin yun eh. Pero ngayon, nababaliktad po. Kung sino po yung lumilinis, naglilinis ng sinasabing napakasamang bisyo na droga, siya pa yung ginagawang masama ngayon sa bagong Pilipinas, mga katambay. Hindi niyo po ba napapansin? Pinasasama yung Pangulo na ang hangad lang maging matino ang mga Pilipino at talagang hindi lumaganap at ang ating mga kabataan ay hindi masira ang kinabukasan. Siya pa yung minamasama ngayon ng bagong Pilipinas, pati ang institusyon ng Kamara, pilit na pinababagsak. Talagang gusto po yata talaga nilang ang droga sa Pilipinas ay talagang maging legal na yata. Mukhang gusto na nilang gawing legal ang droga, mga katambay. Ibang klase po ang namumuno. At nakita po natin ngayon, 2 taon, biglang lobo, laganap. Biglang lobo, laganap, mga katambay, ang droga sa ating bansa. At talagang bulto-bulto, tuni-tunilada po ang nakakapasok na sa ating bansa. At may posibilidad pa na meron na naman pong gawaan ng droga sa ating bansa. Bumalik na naman po ang gawaan ng droga, mga katambay. Kaya nakakalungkot lang po, mga katambay, na ang ating bansa, yung pinaghirapan po, pinagsikapan ng dating Pangulong Duterte, nabaliwala lang. Nabaliwala lang po. Bigla pong ganito. Bumalik na naman po sila. Sila na naman po ang magmamando at yung sinasabing wala na naman pong gagawin na magandang sinasabing war on drugs itong bagong administrasyon na ito. Wala na po. Kaya po kumbaga sa isang pagkakataon na sasabihin nga natin, di ba? Karamihan natin sinasabi, nabudol talaga ang mga Pilipino. Nabudol. Yun po yung words lang masasabi mo eh. Yung napakagandang nakita mo, pagpapatakbo ng dating Pangulong Duterte, tapos merong isang Pangulo na nangako sa'yo na ipagpapatuloy yung nasimulan na maganda at para sa mga tao, para sa mga Pilipino. Ganito lang po, nabaliktad, na twist. Kaya ano masasabi mo? Nabudol ang mga Pilipino. Kasi yung mga talagang tumatangkilik dito at talagang meron naman po talagang mga ebidensya. Kaya nga po nagtago eh. Kaya nga po nagtago itong mayor na ito. Dahil alam niya sa sarili niya na meron siyang itinatago sa mga Pilipino. At meron siyang kinalaman lalo pagdating sa droga. Dahil nga unang-una, madali kayo yumaman dyan. Madali kayo yumaman sa droga. Di ba? Magkano lang ang sweldo ng mayor? Di ba? Pinakamalaki niya ay 50,000 o 70,000. Pinakamalaki na. Pero magkakaroon ka ng limpak-limpak na kayamanan, mga katambay, di ba? Tapos makakapanirahan ka pa sa ibang bansa ng 7 taon. Di ba? Kaya ba ng isang mayor yan? Sa bagay, pinsan naman ng isang magaling na senador na may minahan ng ginto yata at alahas o brilyante sa Senado. Di umano, noong mga panahon na yon. Kaya nakakalungkot lang po. Ang ating bansa tatahakin, talagang powers ng powers. Pasama ng pasama, lalo po sa droga. Imbis na
Malaki na ang nabawas ng 6 na taon nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, bumabalik na naman at pasama ng pasama ng pasama. At syempre po, ang ating bansa ay nagiging risk na sa ibang bansa. Nasasama na po tayo mga katambay sa pinaka-risk, pinaka-hindi safe na bansa ang ating bansa, ang Pilipinas. Kaya bumabalik na naman po. Di ba? Kahit nga po sa krimen, yung lagi ko sinasabi, ang Pilipinas ay hindi po nawawala at laging numero 1 po, lalo po sa Southeast Asia, numero 1 po sa number 1 krimen at sa droga ang ating bansa, lalo ang Metro Manila, mga katambay. Pwede nyo po i-search yan sa Google. Madali na po tayo mag-Google ngayon. I-search nyo po ang sa Southeast Asia kung sino pong syudad o city ang nangunguna po sa pinakamataas na crime index sa buong Southeast Asia. Yan. Napakarami po yan sa Metro Manila. At nangunguna po ang Maynila, mga katambay, ang capital ng Pilipinas. Kaya darating din po panahon na magiging number 1 din po tayong capital sa droga pagka ganito po ng ganito. At magpapatuloy ang ganitong sistema pagdating sa droga at krimen ng ating bansa. Lalo-lalo na ang presidente natin na sangkot din po di umano sa droga ang kanyang mismong sarili. At ito po, putok na rin po ito sa buong mundo na meron tayong presidente na may issue about sa droga at ang kanyang pamilya na hindi po tinutuldukan, mga katambay. Kaya po ang mga Pilipino, naniniwala po ang mga Pilipino na gumagamit talaga ng droga ang first family. Dahil po, nagtataing ang kawali nagbibingi-bingi yan. Nagbubulag-bulagan. Pipi po sa gusto ng mga taong bayan. Pipi. Lalo po sa paratang po ni Jonathan Morales, saka ni Cathy Binag. Pipi po sila dyan pagdating sa issue ng droga. Bingi. Bulag. Ano po ang ginagawa po ng pamahalaan natin ngayon? Dahil nga po, sabi po ng mga kababayan natin, halos lahat po ngayon nababayaran. Nabibili po ang prinsipyo po sa panahon daw po natin ngayon, di umano. Lahat po, mga politiko, mga media, lalo po daw yung malalaking media, nabubusalan daw po yan. Kaya yan po ang nagiging number 1 kakampi ng bagong Pilipinas. Lalo po daw pagdating sa issue ng droga, yan daw po ang number 1, tagapagtanggol, tagasalag, taga-twist daw po ng issue. Pagka may issue na sa droga daw po, di umano ang ating Pangulo at ang kanyang pamilya, gamit na gamit daw po dyan ang mainstream media, mga katambay. Napakadali raw po mag-twist, na ito-twist po sa ibang issue. Yan po ang papel. Yan daw po ang papel ng mainstream media, di umano, sa ating bansa. Lalo po sa bagong Pilipinas. Dahil daw po, yan na nagagawa talaga ng pera. Sa panahon po natin ngayon, pera-pera na raw po ang labanan. Kung gusto mo na tumagal sa posisyon at manatili kahit marami kang issue, yung kahinaan mo bilang Pangulo, yung napakahina mo bilang magpagtugon sa problema ng bansa, kahirapan, kawalan ng trabaho, kahit napakahina mo raw pong presidente at napakalaki ng issue mo sa droga, kayang-kaya daw tong gampanan ng isang media. Di umano, mga katambay. Yan daw po ang trabaho ng media sa ating bansa ngayon. Kayang pabanguhin ang isang presidente na yung sinabi ko nga po, mga katambay, na maraming pagkukulang, issue sa droga. Pati nga daw po rating, ang survey, pera na rin daw po di umano ang kumikilos para po masabi na itong presidente na ito ay napakagaling sa mga Pilipino. Pati mga survey daw po, nagagamit na. Pera-pera na rin daw po, di umano, ang kumikilos, mga katambay. Di po ba? Hindi nyo ba napapansin? Survey, issue ng Pangulo sa droga, kahinaan sa pamamahala, korupsyon po ng institusyon ng Kamara at Senado, korupsyon po ng mga proyekto ng Pangulo, yung korupsyon po ng proyekto ng Pangulo. Tikom po ang bibig dyan ng mainstream media. Di ba? Saan po dinadala? Kaya nga po sabi ng mga Pilipino, matatalino po ang mga Pilipino ngayon. Nakikita po nila
ang ginagawa po ng social media, issue sa Pangulo, saan po dadalhin? Sa Vice President. Saan pa? Sa pamilya Duterte. Saan pa? Kiki Buloy, Kiki Tebes, at marami pang iba. Magaling. Kaya ang mga Pilipino, malawak na po ang pag-iisip ng mga Pilipino. Mahusay na po mag-isip. Alam na po ang tama at mali. Alam na po ng ating mga kababayan, tayong mga Pilipino, alam na natin yung totoo at hindi. Yung tama, yung mabuti at hindi mabuti para sa ating bayan. Alam na natin Di ba? At alam na ng mga Pilipino ngayon, lalo ng mga OFW. Dahil mga OFW, alam din po nila kung sino magaling na presidente para sa kanila. Ang mga OFW. Yung panahon po ngayon, 2 taon na presidente o yung 6 na taon na presidente na si dating Pangulong Duterte. Alam po ng mga OFW yan kung sino ang mahusay magpatakbo lalo po sa ating mga manggagawa sa labas o yung mga OFW natin. Alam po yan. Kaya po ito, yung issue na nga ito na mga droga, mga katambay, dahil kayang-kaya pong dalin, lalo kung mahahawakan po ng media ang issue na ito, napakadali raw po i-twist. At syempre po, gumagana nga raw po, di umano ang bilyong-bilyong pera na talagang gamit na gamit daw po. Kaya po, nabubusalan daw po di umano ngayon lahat. Lahat kasama yata. Wag naman sana, pati mga militar, mga general. Wag naman sana, nabubusalan na rin ang mga ito. Mga general natin sa mga PNP natin. Sana naman, hindi rin nabubusalan ito. Di po ba? Pati ang mga justice system natin. Sana naman, wag din mabusalan ito. Dahil nung kay Laila de Lima, mukhang hindi naman sana kaya nabusalan yun at nakalaya na. Eto, kay Mayor Mabilog, wag naman sana mabusalan din ang tatayong huwes dito. At magugulat na lang tayo, malaya na rin ito. Malinis na ang kanyang pangalan. At isang araw, magugulat ka na lang. Isa na rin nasa pwesto ito. Nagbabalik na naman bilang politiko. Ibang klase po sa ating bansa, mga katambay. Kaya nga, napakahirap pong umasenso ang ating bansa. Dahil kung ganito ang sistema ng ating bansa, lalo ang ating hustisya na nababayaran yata, nabubusalan ng napakalalaking limpak-limpak na salapi na galing din sa taxpayer. Tayo ang kawawa. Ang kawawa, taxpayer. Kawawa, may hirap. Diba? Namamalimos ka na lang. Ang gagawin na lang sa'yo, puro ayuda. Ayuda. Para kang isang timawa. Ang solusyon. Band-aid solution. Diba? Kaya dito, mga katamay, yung pagpapatakbo ng ating gobyerno, alam ng mga Pilipino yan. Alam kung anong klaseng gobyerno ngayon ang meron tayo. Dahil nararanasan natin yung 6 na taon na dinanas natin sa dating Pangulong Duterte na may pandemic pa. Partida pa yon na may pandemic. Samantalang dito, walang pandemic, 2 taon. Napakaraming nabulgar na korupsyon at sobrang pagwawaldas ng pera ng bayan. At syempre, yung paglaganap na naman ng krimen at droga sa ating bansa. Napakalaki po ng diferensya, ng difference. Napakalaki. Di ba? Alam nyo po yun. Ano po masasabi nyo, mga katambay? Dito po, sa lumalaganap na naman na droga, krimen, at syempre po, yung mga nakakalaya na sangkot po sa narco-politics at korupsyon. Ano po masasabi nyo dyan, mga katambay? Matatalino na po tayo. Muli po, mga katambay, nagpapasalamat po ako sa mga nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At syempre po, nagpapasalamat din po inyong lingkod sa mga nakakagusto po. Syempre, nagla-like, nag-share, subscribe, at nagko-comment. Maraming salamat po, mga katambay. Sa muli po, ingatan nawa po, mga katambay. Paalam, bye-bye.